sa patuloy na pag-time sleep ni Loki at pagkasira ng maraming timeline. Ano kaya ang uunahin nito, ang sarili o ang kapakanan ng nakararami? This is MDCU TV, Loki Season 2 Episode 5 Review. I've been pulled through time, between the past and the present. Come on, you're the god of mischief. Always have been, always will be. Kumusta mga tropang Marvel fan? Let's continue our review in this very interesting series na babago sa takbo ng MCU na maaaring magbigay ng kulay o maaari ding maglimita sa maaaring mangyari in overall aspect. But in this particular episode, malalaman natin kung ano ang mga bagong kakayahan na ipamamalas ni Loki. Hindi lamang sa pagbabago sa kapangyarihan kundi sa malaking pagbabago sa kanyang karakter. Masasabi mo din na Loki is been grounded or he is been through a character development na maaaring magustuhan ng ilan o ikagulo naman ng iba. And now, let's all dive in this 5th episode. This is MDCU TV Loki Season 2 Episode 5 Science Fiction Review. Nakaligtas si Loki sa pagsabog ng temporal loom at nalaman niya na lahat ng nasa TVA headquarters ay naglaho. Nagsimula na niyang hindi makontrol ang kanyang pagta-time sleep habang nasasaksihan niya ang unti-unting pag-spaghettify ng bawat time. Dinala siya nito sa mga branches ng timeline kung saan ang kanyang mga kaibigan na sina Mobius, Hunter B-15, Casey at Ouroboros ay nareset sa kanilang orihinal na buhay. Si Mobius ay isang jet ski salesman na may pangalang Don in a year 2022 sa Cleveland. Samantalang si Hunter B-15 as Dr. Verity Willis in year 2012 in New York. Si Casey ay naging isang bilanggo na si Frank Morris in year 1962 na nakakulong sa Alcatraz. At si Ouroboros ay ang manunulat na siyentipiko na si Dr. A.D. Dog sa taong 1994. Dumating si Loki sa mga taong iyon na walang nakakakilala sa kanya. You don't remember me either. Dahil nais ni Loki na mag-time sleep bago ang pagsabog. What exactly are you trying to do? I need to go back to before the temporal loom melted down. Humingi ng tulong si Loki kay Dog o kilala sa TVA bilang si Ouroboros. Naniniwala si Dog sa kwento ni Loki. Of course I believe you. It's a dream come true. One of my characters has come to life and needs my help. At hinikayat ni Loki na kailangang makontrol nito ang time sleeping. You need to learn how to control your time slipping. I can't control it. Iminungkahi ni Dog na kailangang tipunin ni Loki ang lahat ng naroroon sa pagsabog upang ang kanilang collective temporal aura ng mga ito ay pagsamasamahin nang sa ganoon ay maibalik sila sa tamang panahon at oras. Let's try this. Hold this. Yeah? We get the band back together. Every one of your friends has a temporal aura, right? Right. Well, that means a group of people would have a collective aura unique to that moment in time. If we can get everyone together in one place, we can read that aura. It'll be like coordinates. And we can use these coordinates to get back to that moment in time. Para naman makabuo ng tempad, ibinigay ni Loki kay Dog ang isang handbook ng TVA guide. What if he had that knowledge? Muli, nag-timeslip si Loki sa timeline ni Don o Mobius ng TVA na sa timeline na iyon ay isang seller ng jet ski.
kinumbinsi niya si Don na tumulong sa pangako na poprotektahan ang kanyang mga anak. What about my boys? They'll be fine. I can't leave them. You can come back. Anytime. Samantala, biglang dumating si Dog o Ouroboros sa timeline ni Don o Mobius gamit ang tempad na ginawa niya sa loob ng 19 na buwan. Ganoon katagal agad ang lumipas sa timeline nito na tila sa oras naman ni Loki ay ilang minuto lamang ang nakararaan. How did you build a tempad so fast? I don't know if I say 18 months is fast. Well, 19 months. Inihayag pa niya ang mga masasalimuot na pinagdaanan niya para lamang ma-prioritize ang plano. I had to take a break and move out when I lost my job and my wife left me. So what now? Gamit ang tempad, tinipon ni na Loki at Dog sina Don, Willis, Frank sa workshop ni Dog. Pagkatapos ay natagpuan ni Loki si Sylvie sa McDonald's sa Broxton, Oklahoma. Napanatili niya ang kanyang mga alaala at tumanggi siyang tumulong dahil gusto niyang mamuhay ng sarili niya. I want a life. I want to live. What's wrong with wanting something, Loki? Pinaamin ni Sylvie si Loki sa kanyang tunay na motibasyon. Gusto ba ni Loki na bumalik ang kanyang mga kaibigan para sa TVA o natatakot lamang si Loki na maiwang mag-isa? What do you want? I want my friends back. I don't want to be alone. See? We're both selfish. Ipinaliwanag ni Sylvie na kailangan niyang bumalik sa sarili niyang buhay. But without them, where do I belong? We're all writing our own stories now. Go write yours. Nakumbinsi naman si Loki at tinanggap na dapat bumalik sa kani-kanilang sariling buhay sina Don, Willis, Frank at Dog. I know this is hard, but your friends are back where they belong. Samantala, nang masaksihan ni Sylvie na pati ang kanyang timeline ay nag-spaghetti pie mismo sa kanyang harapan, napagtanto niya na namamatay na ang mga branches ng timeline. Nagbago ang isip niya at pumunta sa workshop ni Dog para tulungan si Loki. Everything's falling apart. The branches are dying. Gayunpaman, bago kumilos ang grupo, nag-spaghetti pie din ang workshop ni Dog, gayon din sina Frank, Dog, Don, Willis at Sylvie. Sa sandaling ito, natutunan ni Loki na kontrolin ang time sleeping sa pamamagitan ng pag-focus sa isang tao sa halip na isang event o sa purpose. Nag-time sleep si Loki bago mag-spaghetti pie ang workshop ni Dog. No, they aren't. At sinabi sa grupo na maaari na niyang i-rewrite ang lahat ng pangyayari. I did it. I controlled it. Control your time slipping. Yes. Pagkatapos ay nag-time sleep sa panahon bago pa sumabog ang loom. I can rewrite the story. At dahil ilang beses ko nang napuri ang husay ni Loki sa series na ito at talaga namang given na iyon as a very effective Loki, sa episode na ito, may isang character talaga na literal na napariwind ako. Isang character na napawaw ako at kulang na lang ay magwagayway ako ng bandila ng Pilipinas nang makita ko. As a Filipino, I salute our very own Eugene Cordero. He was a different in this character in series as Casey. Lumabas ang pagiging versatile actor niya kasi ibang character talaga ang nakita ko sa kanya as a Frank Morris. May angas sa mga mata nito at ramdam mo ang pagiging pugante as a takas in Alcatraz. Kaya as a fan of this series, nakaka-proud to see na isang Pinoy ang nare-recognize ang galing at kaya makipagsabayan sa malalaking pangalan in MCU. Next, obviously, the special effects. Hands up. Each scenes kung saan nagta-time travel si Loki na parang nagiglit siya is very effective. Isabay mo pa ang acting ni Tom Hiddleston as Loki, naramdam mo yung pagod niya at hirap
Nadamdamin sa sitwasyon kasi humaharap siya sa mga pangyayari na siya lamang ang nakakaalam is very effective. Ganon din ang ginamit nilang effect to show na nabubura na ang mga timeline na kung tawagin ay spaghettifies very new in my eyes na para sa akin, it was so effective and cool. At lastly, the storyline. Napapaisip ka talaga sa tunay na motibo ni Loki kung bakit ganoon na lamang siya kaatat na ibalik ang TVA at iligtas ang ibang timeline. Tama si Sylvie, pwede naman siyang bumalik sa pinanggalingan niya at mabuhay na mag-isa. Isipin mo, si Loki na isang god ay takot mag-isa at mawala ang kanyang mga kaibigan. Hindi talaga ito si Loki na una nating nakilala. Is he still the god of mischief or a new Loki that afraid to be alone and left behind? Kaya para sa episode 5, I will give this a 9 points. Hanggang dito na lamang muna mga tropang Marvel at DC fan at mahaba-haba na rin ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-subscribe na sa ating channel upang sama-sama tayong magkwentuhan at magkumustahan sa lingwahe na naunawaan natin ng malinaw. Kaya huwag mong kalimutang mag-like at i-share mo na rin at mag-comment kung may nais kang itanong at pag-usapan. Ito muli ang inyong MDCU TV na inyong makakakwentuhan sa channel na ito. Kaya hanggang sa mga susunod na mga video. Maraming salamat, keep safe, and God bless.